complaint, nagpa-opera ho kasi siya sa months ago, ay pwede daw hong matugunan dito sa ating bansa ng ating mga local doctors. At this juncture, Your Honor, may it please the Court, Your Honor. Yes. I understand that this matters being dealt with now in the examination of the Honorable Secretary of Justice are matters pending before the Supreme Court on exactly the same issue, validity and or authority of the Secretary to issue this whole departure order. I am worried that there may be a conflict of findings and conclusions between this Court and the Supreme Court, Your Honor. But if this Court so desires, then I'll just abide, Your Honor. Let us allow the Secretary to recite the facts for the consideration of this Court. Thank you then, Your Honor. We are aware that there's a pending case. Yes, Your Honor. And we have no assurance that the stand or the position of the Honorable Secretary will be reversed or will be sustained by the Honorable Supreme Court. That's my only worry, Your Honor. Yes, Because in the event, we will know the jurisdictional issues involved. thank you then, Your Honor. Because in the event that there will be a pronouncement on the part of the Supreme Court that the authority in the issuance of the hold order is not valid, and this Court may do otherwise, there will be a conflict of pronouncements, Your Honor. That is my apprehension, Your Honor, which I am now placing upon the table of this honorable Court, Your Honor. We Mr. President. are well aware about the allegations in the impeachment articles of impeachment, and I think the members of this Court are very intelligent enough to distinguish between the jurisdiction of this Court and the jurisdiction of the Judicial Department of Government. Thank you then, Your Honor. May I proceed, Mr. President? Bukod po doon sa inyong pakipagsangguni sa kalihim ng kalusugan o Secretary of Health, sa inyong mga kabanging ginawa, tugon doon sa hiling ng dating Pangulo, meron pa po ba kayong ibang isinagawa? Kasi nga po, dahil kailangan kong ma-determine kung merong exceptional reason para payagan yung dating Pangulo na makaalis, kailangan ko pong masiguro lahat. Masiguro yung mga nakasabing ang rason at masiguro na hindi siya magiging flight risk. So kailangan ko po ma-analyze lahat, ma-evaluate lahat, attendance circumstances, hindi lang po yung tungkol nga po sa kanyang kalusugan, kundi iba pa po kasi nakatawag pansin po sa akin yung mga itinerary niya na nag-iba-iba po sila ng listahan ng mga bansa na pupuntahan daw po. So kailangan ko rin pong i-evaluate yun na bakit ganun, iba-iba yung kanilang itinerary. Ano po ang naging resulta ng inyong evaluation tungkol dun sa itineraryong ipinisinta na dating Pangulo? Nakita ko po na hindi naman lahat po yung una nilang mga linagay na bansa ay hindi naman dahil sa magpapagamot daw po yung dating Pangulo. Meron ho kasama doon, like for example, yung sa New York, USA, tsaka sa Geneva, Switzerland, na ang nakalagay na rason, at ito po ay nakita ko na lang doon sa Travel Authority po na naka-attach galing sa House of Representatives. Kasi hindi ho yun linagay sa mga sulat ng dating Pangulo. Katulad po yung nasa New York ay mag-a-attend daw po ng komperensya, yung Clinton Global Initiative meeting. At yung sa Munich, sa Geneva naman po ay tungkol naman sa komperensya on the abolition of death penalty. So iniisip ko, kung ito ay kung ang kanyang paglabas o ang kanyang pagpunta sa ibang bansa ay para makakuha yung nakasabi kasi the best medical treatment abroad, she would want allegedly to seek best medical treatment abroad. Bakit ho kasama
sa kanyang mga paiba-ibang mga itinerary yung mga ganyang events or purposes. Bukod po riyan, meron pa po ba kayong na tuklasan o anumang nakarating sa inyong kaalaman ng ukol sa inyong pagsisiyasat bagay dito sa kanyang hiling na makapaglakbay? Sa totoo lang po, nagduda ho ako dun sa tunay na dahilan kung bakit gustong umalis ng bansa. So bukod nga doon yung ang pananaw ko po sa aking analysis ay ginagawa lang dahilan yung supposedly health reasons or medical reasons. Paiba-iba nga po yung itinerary. And then umihingi po kami noon ng kung sino mga kasama niya para makaalis ng bansa. Ang nakalagay po sa November 2, 4 or 5 lang na pangalan. Pero meron po kaming impormasyon na hindi lang pala ganon, hindi lang pala 4 o 5 yung balak niyang isama sa travel. Pwede po ba ninyong masabi itong ulat o impormasyon na sa inyo'y dumating? Kung tatanungin niyo po ako kung saan nanggaling ang impormasyon, hindi ko po pwedeng sabihin. Pero yung impormasyon o ulat, pwede po ba niyong ibunyag dito sa kagala-galang na hukuman? Okay. Ang impormasyon po na natanggap namin is that hindi lang 4 or 5 sila na aalis, kundi 14 po. May mga pangalan po kami ng kung sino yung mga isasama supposedly sa isang bansa. At nung tinitingnan ko nga po yung mga pangalan ng mga kasama na hindi naman dinisclose sa amin, ay nag-create ng agam-agam po sa akin na ano kaya ito? Talaga bang magpapagamot lang or meron ibang pakay na baka hindi na bumalik? Isa pong pangunahing ano ko po is she is a real flight risk dahil nga may nakasampa sa kanya, nakasampa against her na mga malalaki o mabibigat na kaso like plunder and electoral sabotage. And at that time, malapit na pong matapos yung joint DOJ-COMELEC investigation into the electoral sabotage case. Ito pong 14 na mga taong sa inyo'y nakarating na impormasyon. Ito bo'y mga doktor, mga nurse, mga taong may kinaalam sa kalusugan ng dating Pangulo? Meron din pong personal nurse, merong aide, meron mga dati niyang empleyado, meron din utility, meron din passport worker. So, nag-isip po ako kung magpapagamot lang, bakit po ganun kadami at bakit may mga personalidad na kasama na kailangan ba sila sa pagpapagamot? Isa lang po yan sa mga konsiderasyon nung aking hindi pagpayag na makaalis yung dating Pangulo. Nang dahil po dito sa inyong pagsisiyasat, sa inyong paghingi ng sangguni sa mga taong nararapat hingan ng sangguni, at itong mga ulat na dumating sa inyong tanggapan, ano po ang inyong naging aksyon doon sa kahilingan ng dating Pangulo na makapaglakbay? Hindi ko po pinayagan. Dininay ko po yung application for allowed departure order for several reasons, including na po yung mga nabanggit ko na. Okay. Doon po sa inyong pagtanggi sa kanyang i-final na request na tinatawag na ADO o Application to Depart Order. Allowed departure order po. Kayo ba ay gumawa ng isang sulat na kung saan doon po linadin nyo ang inyong pagtanggi sa kahilingan at ang mga dahilan kung bakit tinanggi ninyo? Opo, nasa isang order po yan, dated November 8 na aking pinalabas.
Pinakikita ko po sa inyo ang isang order na binubuo ng how many pages to? Okay na. Ng 11 pahina at ang petsa ay ikawalo ng Nobyembre 2011. Ito bang tinutukoy ninyong order na inyong pinalabas pagtanggi sa kahilingan ng dating Pangulo? Opo, ito po yun. Order dated November 8, Doon 2011. po sa pahina ika-11 ay may lagda po rito, Laila de Lima, Secretary. Ito po yung lagda ninyo. Opo. Itong sulat na ito ay kanina minarkahang Exhibit Nona Paul S. At mangyari po bang dulutan kami ng Defense Council ng admission uli gaya ng dati? Well, we have an alleged copy, Your Honor, but we have no time to verify the authenticity of this document, Your Honor. But you admit that your copy is saying... That is the farthest we can go. We wanted to go further, but the situation do not allow us to do so. Ah. Madam Secretary, dito po sa bawat pahinang ito, may nakatimbring certified true copy at may nakalagdang Joel A. Okay, OIC record section. Ito po ba si Mr. Okay ang records OIC ng kagawaran ng Katarungan? Katulad po ng sinabi ko po kanina, although hindi ako masyadong familiar sa pirma niya, pero personal nga po siya sa DOJ. Siya po ang OIC ng records section. At ito nga pong order na to, kilalang-kilala ko po ito kasi order ko po ito. Ano bang order yan, Madam Secretary? It's, Your Honor, the order dated November 8, 2011, denying the request of the former president for an allowed departure order. Yeah, all right. Proceed. Pagkatapos na inyong tanggihan na kalihim na dating Pangulo na siya'y maglakbay sa bayong dagat